Magandang araw mga kananay. Happy Tuesday. Mga kananay, anong ganap sa ating buhay sa panibagong umaga ng... Ay hindi, tanghali na. Nagluto ako ng pananghalian namin mga kananay. Sabihin nyo bakit pinost ko agad. Para magaya ninyo habang maaga pa. Para hindi kayo mahirapan magluto ng pananghalian ninyo. Gulay-gulay lang. Talo-talo na yan mga kananay. Wala naman yung aming mga bossing nasa school kaya okay lang kami sa gulay-gulay. Ayan mga kananay, at nag-ano ako ng margarine. Ayoko ng mantika pero margarine sige, okay na yan. Para hindi naman tayo mag-ano ng mantika. Igisa natin mga kananay sa bawang sibuyas. Nagpabili ako mga kananay ng puset, kalahating kilo. Yun ang isasawag natin sa gulay. Ganito ako magluto ng gulay mga kananay. Walang tubig. Hindi ako naglalagay ng pansabaw sa gulay. Tubig, hindi. Wala. Ayoko ng ganun. Ayoko ng may tubig. Kasi nawawala ang lasa ng gulay. Tumatabang siya. Kahit sa isda, konting tubig. Syempre para maluto. Ang gulay literal na hindi ko nilalagyan siya ng tubig pag ako nagluto. Ganyan mga kananay. Igigisa ko lang sa bawang, sibuyas. Tapos ilalagay natin si pusit. Tingnan nyo mga kananay kung paano ako magluto. Ganun lang, shortcut lang ba? Para hindi na magtagal. Ganun din naman ang proseso niyan. Wala akong makuhang chicharo. Ginintuan, nakalimutan. At saka isa pa nakalimutan. Kaya walang chicharo. At wala rin ako plano sana ngayong magulay. Wala akong maisip. Isda na naman. Kanina umaga kami nag-esda. Nagpaksiw ba ng summer late Kaya yan lang ang ulam namin. Ayan mga kananay, gisang-gisa na ang bawang at sibuyas. Ilagay natin mga kananay ang set roux. Nagpabili ako kalahating kilo pansahog sa gulay. Gugulayan natin ang araw ng Martes. Ayan mga kananay. Diba? Sarap yarn. Talaga nilamuta ko yun sa asin. Talaga hinugasan ko maigi siya. Tingnan nyo mga kananay. Lami kaayo. Gusto ko sana adobuhin yan. Sabi ko wag na. Magulay tayo. At kahapon ang gulay namin tanghalian ay adobong sitaw. Bihira kami kumain ng sitaw. Siguro sa loob ng 1 taon, 2 o 1 beses lang. Depende lang pag kailan magugustuhan. Pero hindi talaga namin bet ang sitaw. Minsan-minsan natatakam. Kaya pinagbibigyan ko na. Ayan mga kananay, nagisa na ako ng pusit. At lagyan natin mga kananay ng patis. Kasi hindi naman kakainin ni Mr. yan. Hindi yan pwede sa mga ganyang seafoods. Hindi talaga siya pwede. Ewan ko bakit ganun. Pag mga kidney siguro bawal talaga. Pero ang Mr. ko okay na siya. Alam niyo mga kananay, di ba nung kami gustong kumain, sabi ko bawal yan. Kaya minsan na nga lang kami kumain ng mga hipon-hipon. Kasi syempre nakikita ko rin naman sa kanya parang gusto niyang tumikim. Na minsan binibigyan ko ng isa pero sabi ko kalahati lang ang kuhunin. Wag lang yung pananakam niya. Siyempre ramdam ko rin naman yan. Ay mga kananay, nilagyan ko ng paminta. Lagyan ng patis. Yan na lang panimpla ko at hindi naman kakain si Mr. Patis na lang. Pero never ko lalagyan niya ng tubig. Siya yun kung anong katas ng pusit at katas ng bawang. Sama-sama na yan diyan. Hindi ko nalalagyan ng kangko kahit anong panlasa. Ayan. Ayan ang masayote, carrots. Ayan ay hinaan lang na mga kananay ang takip. Hinaan nyo lang ang takip. Ano daw sabi ng kananay nyo? Lasing na yata. Antok talaga ako kananay. Ano'y natin mga kananay yan. Takpan lang natin. Tapos hinaan ang apoy. Ayan. Ayun ang iniibig kong sabihon. Diba? Ayan. Takpan lang natin yan mga kananay. Para masarap ang ating tanghaliang gulay. Huwag natin lagyan ng tubig. Mga kananay, gusto ko sana kumain sa Mang Inasal. Alam nyo bang 99 na lang daw yung only rice? Ang kaso, nagpaalam ako kay Mr. May daw kami, may pupuntahan daw kami, kaya hindi tuloy ako nakapaggala. Gusto kong kumain ng only rice, only sabaw, wow. Ayan. Hindi mga kananay, gusto ko doon yung halo-halo nila. Malay mo, may percentage din na less. Less lang.
Ayan, 'di ba mga kananay, nagkakatas ang gulay, kusang katas. Huwag niyo lang persahin ang apoy. Ano niyo lang, ay alalay lang sa apoy para ang katas ng gulay unti-unti siya naluluto, yung katas niya andudoon din. Ayun, may buong pichay pa. Ayan, ganyan na magluto kananay niyo. Halu-haluin lang 'yan. Oh, 'di ba? Sarap niyan. Ganun lang ang panimpla ng kananay no. Di, ano pa ba nga hanapin nating panimpla? E di ganun na nga. Ayan, ang sarap ng aming gulay. Tsak nagtatakam kayo. Ganyan na lang ulutuin nyo ngayon mga kananay. At para makakain na kayo ng pananghalian. Para hindi na tayo mahagad kay isip ng uulamin. Hindi kayo pumunta kay Mang Inasal. 99 na lang daw ang only rice. O diba masarap yung sa picho. Tapos may tawag doon yung oil, chicken oil. Naku, ang sarap ng mga kananay. Bundat ang kananay pag kumain. Kaso, wala. May lakad daw kami. Nagyayaya nga ako sa aking mga ano dyan mga followers, friends. Nagyayaya. Pero may lakad daw hindi ko alam. Ay, hindi lang ako pinapayagan pag iba kasi kasama ko. Hindi talaga ako allowed. Ayan mga kananay ko, ang sarap ng gulay ng kananay nyo. Nilagay na ang dahon. Ay, maya-maya lang, kakain na tayo mga kananay. Huwag nang patagalin. Ayan. At hindi na nga patatagalin yan. At yan iluto na. Tingnan nyo ang sayote, luto na. Dami-dami pa nga ang sabaw na yan. Pero wala, ang sabaw talaga ng gulay yan. At saka, katas ng gulay, katas ng puset. Diba mga kananay? Ganun lang naman magluto ang kananay nyo. Ayan, takpan natin. At kakain na tayo. Salamat mga kananay sa suporta ninyo. Ayan na. Ayan na mga kananay. Sarap Salamat sa inyong suporta mga kananay. Mag-iingat po tayo. Ayan. Gayahin nyo na lang yung mga kananay. Makakain pa ang lahat. Pusit lang at patis ang pinantimpla ko dyan. Ingat po tayong lahat, mga kananay. Ayan, di ba? Ang pusit. Walang kahit ano. Salamat!